Ako'y manalangin ang Diyos na Diyos lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mga o Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang Children's Junior Service, Panginoon. Ito, Panginoon, na yung gabayan ng mga teachers sa kanilang pagdating sa mga kabataan at siyang una namin ang adaw papalit. Nalay ko naman po sa oras o Diyos sa aming Sunday School. Hiling namin, Banal na Espiritu, ito po muli sa amin, magbigay uli ng pag-alalay at paggabay sa aming pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya din po ng bawat kapatiran na nandito ngayon. Nalay ko rin po yung kapatiran na nakikisa po ngayon via live stream. Sila yung pangunahan, gabayan, at pagkabayan. Maraming salamat, Panginoon, at patawad po sa aming mga pagkakasala ng mga sa iyo. At kami dalangin sa Father and Jesus. At yung makakaw po na po. So, huling bahagi na po tayo ng pag-aaral natin about the battle of our minds. Okay? So, last Sunday, tinalakay natin mga kapatid how to transform our thoughts, or we need to transform our thoughts. A transformation is an inward change that produces an outward change. So, hindi tayo magkakaroon ng outward change kung hindi tayo magkakaroon muna ng inward change through our mindset. Lahat ng mga ginagawa natin ngayon ay nagsisimula lagi sa isip. Sa kung ano tumatakbo sa ating kaisipan. So, we need to transform our thoughts. Ano? So, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago outwardly, kailangan simulan ng pagbabago inwardly sa pamamagitan ng pagbabago ng mindset. Ano? Tandaan nyo kasi, ganito pong sequence yan. Babalikan natin. Thoughts produce actions. Actions produce habits. And habits produce lifestyle. So, hindi yan naging overnight lang ang dumaan at naging lifestyle mo na lang kagad yung ginagawa mo ngayon. Nagsimula yan sa pag-iisip at naisagawa natin. Naging kasanayan mo na at naging pamumuhay mo na. No? Kaya nga, kung ang kaisipan natin ay nakabound sa katotohanan ng salita ng Diyos, yan ay saturated ng salita ng Diyos at umiikot yan at tumatakbo dyan, walang iba kundi ang prinsipyo at katuruan ng salita ng Panginoon, hindi malayong mangyari na ang mapuproduce yan sa atin ay yung mga godly actions. At kapag nakapag-produce ng godly actions, mapuproduce din ito ng godly habits and godly lifestyle. So isang dahilan bakit ang isang mananampalataya din, bagamat siya isang mananampalataya pero nabubuhay sa pagiging karnal o iba sa atin ay nalayo ng tuluyan sapagkat yun ang ipinograma nila sa kanilang control room, which is our thoughts. Yung thoughts natin. Ilalagay mo sa isip mo, ikaw ay nanghihina, manghihina yan buong outward appearances niyan. Pero kung ilalagay mo, isiset mo, itotono mo ang iyong kaisipan sa tama at mahusay na pamamaraan, yung lifestyle natin din ma-affect. Ano? Kung lagi kang paranoid, lagi paranoid din ang mga pagkilos natin. Diba? Lagi tayong duda-duda. Puro tayo duda. Ayaw natin maniwala, puro tayo duda. So we need to transform our thoughts. Sabi ng Romans 12, 1 and 2 yan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is the good and acceptable and perfect will of God. Ano? So nagsisimula lahat yan sa mindset. Ano? Gusto mong maging acceptable sa harapan ng Panginoon, gusto mong makita, mamalas, yung acceptable service sa harapan ng Panginoon, kailangan magkaroon muna ng renewal of our mind. Ano? And the transformation is an inward change na sinasabi niyan that be transformed, not to be conformed, but be transformed.
At yung transformation na yan, dapat yan nagsisimula muna yan sa inward change that produce outward change. Pinalimawan natin dyan na Sunday ay ang butterfly. From caterpillar, hindi pwede maging butterfly kagad yan. Ano? Saka nakita, caterpillar ang itsura niya, nakikita mo, cute-cute ng caterpillar, biglang lumabas yung pakpak niya, naging butterfly kagad. Kung kayo nanonood ng Dragon Ball, si Cell nga, di ba? Bago niya nakuha yung perfect body ni Cell. Di ba? Naging bukod siya muna, di ba? Ang pangit-pangit ang itsura ni Cell. Okay? So, kailangan niya munang dumaan sa isang inward change na kung saan wala kang makikita halos beauty outwardly. Pero, nung na-develop na, natapos na yung change inwardly, from caterpillar, ano yung kukun ba yun? Kukun. Nung na-develop na, lumabas na yung nagbago sa loob, napakaganda. Ano? Magandang pagbabago. Ganun din po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ano? Worry, depression, hindi yan basta masolve ng psychiatrist unless kung iisipin natin, isiset natin sa kaisipan natin na ang Diyos kaya ito. Ano? Pero kung lagi mo lang isipin negative, ang lagi magiging output nito negative. Ano? Kaya sabi nila, diba? Avoid negative thinker people. Malayan. Hindi pa natin nasubukan, nag-negative na tayo, ba't hindi muna natin subukan, saka natin malaman, baka may ibang paraan. Hindi, nasubok ko na yun eh. Subukan natin sa iba pang paraan. Ano? So, negative thinker na gano'n. Nagsisimula yan, negative ang inisip ko, di negative ang output. So, sabi dito in Philippians chapter 4 verse 8, God gives us a list of things to occupy our thoughts. Sabi niya, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, take on these things. At nabanggit din natin last Sunday, average mind ng isang tao ay parang isang toilet. Bakit? Na kailangan mong araw-araw ipina-flush. Sapagkat sa isang araw na hindi mo i-flush ang isang toilet na laging ginagamit, sa isang araw lang na hindi mo siya i-flush, worse na. Ibang klase na kagad ang amoy niya. Tama? Hindi na siya matatawag na comfort room dahil hindi ka makakaramdam ng comfort pag nasa loob ka. Tama? Hindi na masaya, hindi na mahusay. Ano? Imbis na yung pag-upo mo sana ay makakaginawa sa'yo, hindi. Imbis na upo ka, lalabas doon, urong. Hindi ako komportable sapagkat hindi mahusay ang flush ng CR. Pwede po sa ating kaisipan, ang isang average mind kailangan araw-araw pina-flush sapagkat hindi natin mapigil na sometimes may mag-crossover dyan na evil thinking at kailangan may flush. No? Kaya malaking bagay po yung pag-input natin ng salita ng Diyos sa ating kaisipan. Ano? Nasabi ng psalmist, Thy word I have hid in my heart ang tinutukoy doon ay itong kaisipan, that I might not sin against thee. No? So, the more na may salita ng Diyos na nakatanim sa ating kaisipan, at iyan ay nananalaytay dyan at nananahan, pwedeng ma-prevent natin yung pagpapatuloy ng paggawa ng kasalanan. Kaya nga sinabi ni James, mga kapatid, na show me your faith without works and I will show thee my faith by my works. Na tinutukoy ni James dyan, that faith that works. Kasi if we have faith, mga kapatid, hindi mahirap para itindihin sa atin na we need to do good or I am doing good because I am saved. Because we have faith, naintindihan natin yan. Kaya sabi ni
James ulit, that to them that know it to do good and do it not, to them it is a sin. Alam mo yung mabuti, pero hindi mo ginagawa. Kung ano yung mabuti, ano yung tama, hindi mo ginagawa, ay nagkakasala. So, kanino niya ini-address yun? Una-una talaga, technically, to the Jewish people. So, I will say the Jewish people that is considered as the people of God. But in an application sa ating mga kapatid sa panahon natin, as a epistle to the church, to the believers, tayo rin mga mananampalataya ay accountable sa bagay nito. So we know already what is good. So what we need to do is to apply what is good and acceptable will of God by having a transformed mind. Kaya lahat sisimula sa kaisipan. So kaya may tatlong klaseng kaisipan. O 3 types of mind. Una po ay yung natural mind. Na-discuss natin last Sunday. Natural mind, sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, is that but the natural man receiveth not things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So ang mga meron kong tinatawag na natural mind, wala silang kahit anong meron na patungkol sa Panginoon. It means, kapatid, they don't know who God is. They don't know who God is. They are foolishness unto Him. Neither can He know them. Because they are spiritually discerned. So, itong mga natural mind, this is a non-Christian. Wala siyang spiritual appetite for the things of God. Ang isang may natural mind, walang gana yan sa gawain ng Panginoon. Walang gana yan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang gana yan sa pananalangin. Wala rin gana yan sa pakikisa sa gawain. At wala rin gana yan sa pagbibilang niya sa kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. Walang gana. Kailangan pang pilitin, kailangan pang paalalahanan. Tandaan nyo, kung ikaw ay mananampalataya, alam mo na kung anong obligasyon mo at responsibilidad mo sa Panginoon, na kahit wala pong magsabi sa iyo, alam mo kung anong dapat mong gawin. Sapagkat nandiyan dyan ang salita ng Diyos, nandiyan dyan ang pangangaral ng salita ng Diyos na nagbibigay ng paalala sa atin. Kaya ang pinakamagandang i-adapt natin na prinsipyo at practices dito. Si Apostol Pablo, wala naman na nagtutulak kay Apostol Pablo na dapat niyang gawin pa ang mga bagay na ito. Sapagkat unawa niya at alam niya kanyang tungkulin at responsibilidad bilang isang iniligtas at tinawag ng Diyos. So wala na po dapat sa atin na, uy, magbasa ka naman. Uy, manalangin ka naman. So kung gano'n ang talaging dipok, mga kapatid, where is your appetite? Tama po? Tandaan nyo, ang mga non-Christian, yan pong merong tinatawag na natural mind, wala yung spiritual appetite of the things of God. Or for the things of God. And he cannot comprehend spiritual truth. Balikan natin yung appetite. Wala yung appetite sa gawain na nauukol patungkol sa Panginoon. Lalo pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Pero ang appetite niya nasa mundo. Yung mga gawain ng mundo, yung mga gawain ng sanlibutan, nandiyan yan. Ang kanyang affections, ang kanyang priorities, nandiyan sa mundo. Mas mahaba yung ginugugol na oras sa pagganap sa gawaing makamundo kaysa sa gawaing makadiyos. So, grabe yun. At hindi yan makaunawa ng spiritual truth. Paano natin malalaman na hindi nakakaunawa? Sabi ng isang sayings, one word is enough for a wise man. Okay, pero kung paulit-ulit, wala talagang pangunawa. Hindi talaga makaunawa. Hindi makaunawa ng spiritual truth. Kaya, ang kanyang kalagayan, he is dead in trespasses and sin. He may be outwardly religious,
and morally clean but cannot comprehend the Christian life. Mukhang Kristiyano, morally clean, no? Walang bahid ng kahit anong kasalanan moral o ng moralidad. Bilang tao, mahusay. Pero hindi maintindihan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang yung pagtanggap mo sa Panginoon, pag namatay ka, punta ka na ng langit. Mga kapatid, hindi lang po yan. Kung yan lang ang basihan ng pagiging Kristiyano natin, at sana from the moment na tumanggap tayo sa Panginoon at nanalangin sa Panginoon, ipinahayag natin sa ating sarili, paniniwala at pananampalataya, at sana nasa langit na tayo na yun. Tama po? His thoughts will be what is right in his own eyes. Sa tingin niya, ito yung tama sa paningin niya. Yung kung ano yung nasa tumatakbo sa isip niya, itong natural mind na tao, sa tingin niya, ito yung tama. Kaya yan yung ginagawa niya. Pinapanood ako naman ako. Actually, hindi ko siya napanood. Nasilip ko lang. Hindi ko na tinapos kasi super nonsense. Itong vlogger na ito, pangalan nito, pangalan ako ito, hindi ko naman ito pinapalo. Pangalan nito ay si Pong. Ewan kung may nagpapalo sa inyo kay Pong. Pong TV. Pong TV ba yun? Pong. Napaka-pilosof ko ng tao yun. Wala kang matututunan na mahusay ko sa tao yun pag nanonood ka ng content niya. Napansin ko ngayon, nakakatingin ko. Hindi ako nag-subscribe dun eh. Kaya lang, naglalalabas siya sa newsfeed ko. May kinontent siya. Mali naman daw talaga yung sinasabi nila na yung ugali daw na bukas na lang o yung manyanabit. Kasi ang totoo daw, tama naman daw talaga yun. Sabi ko, yung content yun, napaka-nonsense. Yun may gawain tamad. Kaya siguro sabi ko, na-observe ako, yung isang kilala kong follower nun, gano'n ang ugali. Pag may pinagawa, bukas na lang. Kaya pagdating kinabukasan, natambakan na naman siya dahil yung gagawin niya parang kinabukasan, natambak na naman. Gawain tamad yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, pagpakainin niya. Tamad na naman, may ginagawa naman, tamad na naman. Hindi ibig sabihin, may ginagawa ka lagi, hindi ka tamad. Isipin mo muna. Diba? Ang iniisip niya, tama yung iniisip niya, siyang tama yun ang paniniwalaan niya. Yun po merong natural mind. Sa tingin ko, pastor, mali yung sinasabi mo eh. No? Sa isip ko lang, mali eh. Kaya yung paniniwala niya, yung gusto niya. Napunta tayo sa showbiz. Pinabasa ako eh. Si, pangalan ko pa ba? Huwag na. Basta isang artista, artist siya. Ngayon, ang nangyari, sitwasyon niya, binanatan siya ng mga trolls, mga bashers sa Instagram. Sabi sa kanya, kinakalat sa Instagram, kine-question nila yung kanya sexualidad. Ano daw siya? Ako ko kung aware kayo, pero may gusto lang akong puntoy ko. Ano daw siya? Tawag dito? Bisexual or homosexual daw siya. Dito siya straight. Ngayon, sinagot niya yung paratang. Sabi nitong lalaki na ito, wala akong pakialam kahit anong sabihin nila kasi hindi ko kailangan depensahan yung sarili ko na sasabihin ko sa kanila na straight ako talaga. Kasi kahit sabihin ko straight ako, at yun naman talaga ako, sa mga trolls na ito at bashers na ito, ang paniniwalaan pa rin nila ay kung ano ang nasa isip nila. So wala akong pakialam sa kanila. Kasi gusto lang nilang paniwalaan kung anong tumatakbo sa isip nila. Pero yung paratang nila sa akin, hindi yung totoo. Pero hindi ko kailangan magpaliwanag. Paniwalaan nila kung anong gusto nila paniwalaan. Diba? Hindi siya na-stress. Hindi siya nag-left sa social media. Nandoon pa rin siya. Okay lang ang basher. Nandiyan lang. Ano nahihilot yung bashers? Kasi ganun lang meron sa isang natural mind. Ano ho? Kung ano yung nasa isip niya, yun ang gusto niyang paniwalaan. Kahit anong payo mo sa isang hindi ligtas,
Payuhan mo ng spiritual na bagay yan. Bigyan mo ng magandang payo, spiritual na bagay yan. Hindi niya maiintindihan niya. Sa halip, susundin niya pa rin kung ano yung nasa isip niya, sapagkat ang sa tingin niya, yung nasa isip niya, yun ang tama. Tama? So, diyan natin makikita, yun ba talaga ligtas? Ano? So, yan po yung una, natural mind. Pangalawa, mga kapatid, is the carnal mind. Alam na natin lahat pero kailangan natin balik-balikan para maging gamitin natin instrumento para suriin natin ang ating sarili at suriin natin ang mga bagay-bagay ayon sa salita. Kapag sinabing carnal mind, ito yung mga tinatawag na worldly Christian. Worldly Christian. Yung iba mga kapatid, sinasabi nila, karnal ako sinasadya mo yan, sinasabi mong karnal ka, naniniwala ko, ang isang tunay na karnal na Kristiyano, hindi niya sasabihin karnal siya. Sa halip yun, nagsasabing karnal siya, yung nagkiklaim na Kristiyano siya. Bakit? Kasi pinapaniwala niya sa sarili niya na siya ligtas. Kaya yun yung mga ginagawa niya ay hindi angko sa gawain ng isang ligtas. Tama? Eh, sabi mga kapatid ni Apostol Pablo, let your conversation be without covetousness. So, natin pinupunto doon mga kapatid ng buhay natin. This body is the temple of God. Use this body to glorify God. Therefore, this body, God owns it already. Hindi na natin pag-aaral ito ngayon. Kaya yung ginagawa natin sa katawan natin ito, yung pinapasok natin, yung pinapanood natin, yung pinakikinggan natin, yung idinagamit natin, mga kapatid, dapat yan ay glorifying sa harapan ng Panginoon. Oo. Ang sasabihin, karnal, di, pastor, backslider lang. Yung backslider, sigurado ko kung backslider lang, ano ba kaya ang believer mo? Kasi yung karnal ng mga Kristiyano, minsan, yan pa yung mga may perfect sa attendance ng simbahan. But I'm not saying, mga kapatid, okay na palang hindi maging perfect. Ano? Kasi ganito pa, Romans chapter 8, verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So, pagiging karnal sa Panginoon ay pagiging enmity against God. Ano? So, carnal means of the flesh. Sa laman. Ano? Nasa laman. The carnal mind is a saved person who lives for the flesh. Ligtas pero nabubuhay sa laman. Mananampalataya pero ginagawa makalaman. Tama? So, hindi natin dapat matagpuan na tayo mananampalataya ginagawa yung mga makalaman na bagay. Sabi ni John, sabi niya, love not the world, neither the things that are in the world. So yung neither the things that are in the world, ano ba yung mga kinahuhumalingan ng mundo na siyang umaagaw ng atensyon, oras, panahon ng Panginoon? Ano-ano yan? Kung iisa-isayin natin mga kapatid, napakadami. Pero kahit banggitin natin lahat, ang bawat isa sa atin dito, iba-iba yung mga bagay na nagagampanan na siyang kumukuha ng ating oras, panahon, atensyon, even yung kalakasan sa Panginoon. Ano? Ikaw ang mag-alam kung ano yung mga bagay na yan sa sarili mo. Magkaroon tayo ng sariling reflection sa sarili natin. Ano nga ba yung mga bagay ng mundo na sinasabi ng Panginoon na huwag kong ibigin? Walang sinabi, di ba, it's specific, pero sabi, love not the world, neither the things that are in the world. Para sa ating maintindihan natin, yung neither the things that are in the world. Basta yung mga bagay na yan na kumukuha ng iyong atensyon, oras, kalakasan, panahon sa Panginoon. Sa madalit sabi, nagiging kahati mo sa Panginoon. Ano? Yan yung sinasabi niya.
bilang isang mananampalataya, ang Panginoon ang siyang maging top priority natin sapagkat una sa lahat, tayo po'y prioritize ng ating Panginoon. Bakit po natin nasabi na prioritize tayo ng Panginoon? Hindi po ba siya namatay? Ano? Namatay ang Panginoon para sa atin. But He commended His love towards us while we yet sinners. Christ died for us. And for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Minahal kang una ng Panginoon. So hindi deserve ng Panginoon na siya ay maging second place lang lagi sa priorities natin. Tama? Pero si carnal mind, ang meron sa kanya mga kapatid, siya nabubuhay sa laman. Kaya yung mga makalaman na bagay ay kanyang iniibig. No? Pero siya mananampalataya. Sino naging halimbawa niya sa Biblia? The church at Corinth was full of carnal Christians. Punong-puno ng mga karnal na Kristiyano. No? Kaya Paul called them babies. He said they could only swallow the milk of the world, or word. They had to be taught when they should have been teaching. They were quickish, immature, divisive, and easily offended. No? So, walang naidudulot. Although ang church sa Corinth, mayaman, masagana financially, and even in their possessions, masagana. Pero yung spiritual nilang kondisyon, itinuring ni Apostol Pablo mga sanggol. Ano? Technically mga kapatid, ang baby, kaya iyak yan, mapapansin mo siya sa ano yan, attitude yan. Ang iniintindi lang niya ay sarili niya. Selfish. Kasi iiyak siya sa oras na gusto niya. Wala siyang pakialam kahit hindi ka nakatulog. Basta pag naramdaman niya, nagugutom siya, naramdaman siyang hindi maganda sa kanya, ang pamamaraan niya, iiyak niya. Hanggat hindi naiibsan yung nararamdaman niya, hindi siya ihinto. No. Kaya baby, hindi natin pwede sabihin na, mamaya ka na umiyak, baby, patulog muna ako. Hindi, di ba? Sa madalit sabi, hindi pa natin mabigyan ng pangunawa yung baby. Mawa ng mawa, di ba? Kaya sabi niya po sa Pablo, tinawag silang mga babies na hindi nyo kayang lulukin ang matigas na karne ng salita ng Diyos. Halip, mga gatas pa rin. Pag gatas, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, gatas pa rin ang gatas. Ang tagal mo naman ng palataya, gatas pa rin. Unskillful. Hindi umuunlad. Ano? Sino yung mga nagtitake lang ng gatas? Dito sa salita ng Diyos, sila po yung mga tinatawag ng mga immature, divisive, and easily offended. Na kapag nakarinig ng matigas na turo ng salita ng Diyos, na-open, nasasaktan, at umaalis. Kapag napagsabihan, napaalalahanan, ibig na magpasalamat, magagalit. Ano? Magagalit, mag-strike yung pride. Tignan yung mga kapatid, pagkakaroon ng pride, unang hakbang sa kasiraan natin. Pride goeth before destruction. Ano? Ang taong ma-pride, hindi yan natututo. Walang pagkatuto ang taong ma-pride. Ano? So yan po meron sa karnal. Kaya ang karnal, pag sabihin mo, i-justify pa rin niya ang sarili niyang tama. Ano? I-justify pa rin niya ang sarili niyang tama. Bakit si ganito? Oh. Bakit si ganyan? Uugaling Pinoy. Kaya bagsak palagi. Pag nasita, nasawata, na-corner, maghahanap ng tatalunan. Nangyari na yan sa Garden of Eden, diba? Sabi ng Panginoon, nasan kayo? Where art thou? Sabi niya Dan, Lord, daya kami, nakaubad kami. Oh, sino nagsabi? Kinain niyo ba yung pinagbabawal kong prutas sa inyo? Sabi niya, Panginoon, yung babae binigay mo sa akin.
Inalok ako. Sabi ni Eva, anong ginawa mo? Panginoon, yung ahas na nilagay mo doon sa puno, tinukso ko. Napagdating doon sa ahas, wala na masisi, kawawa naman. Tinanggalan tuloy ng paa. Ay, noong una pa lang, may sisiyan eh. Kapag nasusuko, nakapagsabihan, naghahanap ng sisisihin palagi. Kahit siya na yung may pagkakamali. Kaya overall mga kapatid, na nagkamali ko, nagkasala tayo. Si Adan, hindi niya nabantayan yung asawa. Pero ayon sa pag-aaral, magkatabi lang sila ng oras mo. Diba? Magkatabi lang sila ng oras mo. So, the Christian with a carnal mind is not satisfied in Christ alone. Kaya ang nangyayari, hinahanap pa rin yung satisfaction sa mundo. At hindi makita yung satisfaction sa Panginoon. Kasi hindi niya maintindihan yung salitang contentment sa Panginoon. Ano? Contentment is realizing that God has already provided all the things for us to be happy. That is contentment. Ano? And He chases after things. Ano yan? Amusements, delights, rather than in the things of God. He is quarrelsome, touchy, and often in the source of the church problems. He has feeble digestion and cannot get his own food spiritually. Ano, yan yung sinabi ng Apostle Pablo sa mga Corinthians, ano? They had to be taught when they should have been teaching. Kailangan kayong palaging paalalahanan, turuan ng turuan. Ano? Hindi siya initiative na mananampalataya ang isang karnal. Iyan ay di pokpok. Pokpok. Ano? Parang yung laruan na di ikot. Ayan, saka siya galaw. Pagka nahinto na naman yan, ikutin mo na naman. Hindi siya automatic. Ano? Hindi kayang kumain mag-isa. Kaya yung pagiging karnal, lalong lumalaon. Hanggang sa pagiging karnal, ikamatay na lang. Ano yun? Sin unto death. Tama? Sin unto death. Wala silang pakialam o interest sa deep scripture study. Pag-aaral ng salita ng Diyos, walang interest. There is a very little difference, if any, between the natural man and the carnal-minded man. Maliit lang ang diferensya. The lost see no difference and have no conviction when around a carnally-minded Christians, while the carnal mind needs to get right with God. Yung natural mind, wala silang hindi nila nakikita na nagkakamali sila sa harapan ng Panginoon. While yung karnal, nakikita naman nila na nagkakamali sila sa Panginoon. Pero dahil karnal sila, nasusunod pa rin. Nasusunod pa rin. At balikan natin sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3. Chapter 3, verse 1 hanggang 4. Sabi po rito ni Apostle Pablo, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat. For either though you were not able to bear it, neither yet now are ye able. Kahit hanggang ngayon, sabi niya, hindi pa rin kayo. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Carnal kayo eh. Kaya mangyayari sa inyo, sabi niya, nagkakaroon kayo ng inggitan, nagkakaroon kayo ng awayan, nagkakaroon kayo ng kampi-kampiyan. Kapag ang sambahan, ganoon ang nilalaman ng mga miyembro, inggitan, awayan, pagkakampi-kampiyan, ang nilalaman ng miyembro ng isang simbahan na yan, karnal. Oo, karnal yan. Kasi sabi ng isang karnal, ganito, kaya apostle Paul ako. Sabi naman ng isa, hindi, kaya Apollos ako.
Hindi, kay Cephas ako. Hindi, kay Chris ako eh. Kasi isang simbahan na nangyari yan sa isang simbahan nang nawala yung pastor. Nung umuwi na sa Panginoon. Doon nalaman yung kakarnalan ng mga miyembro. Dahil wala na yung pastor nila, wala namang tumitindig parang sumunod na magpastor sa simbahan. Ang nangyari ay yung mga men niya sa loob ng simbahan ang tumayo at naghalipinan sila sa pagmensahe, sa paghatid ng mensahe kada Sunday. So, itong Sunday na ito ay si Preacher Papsi. Preacher Papsi. At sumunod na Sunday na ito ay si Preacher Glenn. Sumunod ay si Preacher David. Parang sa isang buwan ay iba-iba. At si Preacher Mark. At sumunod ay si Preacher Johnny. At si Preacher Carl. At si Preacher Jericho. So, ang nangyari ganito. Totoong nangyayari ito ngayon. Kapag si Preacher Papsi mag-preach, may mga ayaw makinig sa kanya. Kaya mangyari kapag alam nila na si Preacher Papsi yung mag-preach sa linggo nito, hindi sila magsimba. Magsimba sila doon sa gusto nilang preacher. Bawa, si Preacher Glenn, yung susunod, ayaw gusto ko yan. Eh meron din ayaw kay Preacher Glenn. Kaya hindi rin sila magsimba. Ngayon, si Preacher Glenn, babanatan yung preaching ng Preacher Papsi. Ganun ang ginagawa. Pati yung preacher, karnal. Diba? Nangyari yun. At kahit po wala na rin itong church sa Corinth, yung naging kaugalian ng mga miyembro, mga mananampalataya sa Corinth Church, meron sa mga simbahan. So kapag tandaan niyo mga kapatid, kapag nagkakaroon tayo ng inggitan dito, hindi ka nagiging masaya sa tagumpay ng bawat isa sa atin dito, nagkakaroon tayo ng awayan, nagkakaroon tayo ng kape-kampihan, kapatid, ang estado noon ay karnal. Karnal. Halimbawa, nakita mo si David, mas gwapo pala sa'yo, na-realize mo. Oh? Ang napansin ko, mas alam gumagwapo si David. Dati ako yung pinakagwapo dito. At ngayon parang lahat na yata ng paningin nasa kanya na. Ang siya na lang lagi yung binabanggit ko pa sa hindi na yata pwede. Mali yun, mali. Wapo ka nga, bagal ka naman magmotor. May ganong mga factor. So, may hahanapan ng negative side. Tama, may ganyang kaugalian, di ba? Hahanapan ng butas, hahanapan. Ang meron na sa ganong kaugalian, kapatid, hinggit na yun. Hindi na maging masaya tayo o masaya ako kasi meron ako ka George Boy tagwapo. Oo. Meron. Gwapo na niya, gwapo pa ng motor niya. Kahit ang motor lang po. Diba? Hindi lang yan mga kapatid, strive. Ano po yung strive? Minsan, sa kakarampot, kakakaunti na isang miyembro ng isang simbahan, minsan mayroon ka dyan, hindi magkasundo. Pag hindi dyan meron, hindi magkasundo dyan, hindi naman nangangalaw ng buong kongregasyon ay karnal. Ay, ang hindi magkasundo na yan ang mga karnal. Kasi hindi mo maintindihan yung ministry of reconciliation. And that is the ministry of the church. To reconcile each and everyone. Trabaho natin, dili sa mananampalataya. Go! Diba? Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ano ginagawa natin? Yung mga tao na yan, hindi natin sila nililigtas, pero tinutulungan natin sila na sila ay ma-reconcile sa Panginoon. Manubalik yung relasyon sa pamamagitan natin. Pagkatapos dito sa atin may strife, karnal yun. And siyempre, yung kampi-kampihan. Yan, divisions. Sige, dito lang ang mga gwapo ha. So, halimbawa, ang leader ng kagwapuan dito, si David na nga, di ba?
Kinuha niya ngayon si Jericho. Kinuha niya ngayon si Glenn. Kinuha niya ngayon si John Lee. Tapos si Carl, si Mark, di niya kinuha. Nung sumama sila Carl saka si Mark, sama naman ako sa inyo, sabi ni Carl. Oh, teka lang, sabi ko, di ka ba nag-iisip? Grabe. Grabe. Ito yung samahan ng mga dagwapings. Mga samahan ng gwapo to. Siguro, kapatid, para tatapatin na kita, subukan mo munang manalangin. O, para yung makita. Kapikat yan. Pero nakakalungkot, may totoong ganyan. Iba upuan ng mayaman, iba upuan ng mahirap. May simbahan ganyan. At hindi ka panipaniwala, di ba? Pero existing sila. Yes. Ikaw ay mahirap, teka lang po, magkano sahod mo? Dito ka lang. Huwag ka lalapit sa mga yan. Ayan yung mga big time yan. Teka lang. Dito ka. Kaya sabi ni James, noong araw, hindi nakukuha sa ganda ng damit o gay fashion. Gay fashion means, kapatid, yung maayos, marangyang pananamit. No? Kaya sabi, kung hindi mahusay yung pananamit sa panahon ng sinulat ni James, tayo ito. Pwede ka mapunta sa harapan, pero magiging patungan ka ng mayaman. Kaya yung sinawata ni James, ba't nagkakaroon ng ganyan-ganyan sa loob ng simbahan? Merong dinidegrade nyo yung pagkatao ng isa. Kampi-kampi. O, teka, dito lang, usapang mayayaman ko. Okay? May mga sumuso na gano'n na empleyado. Namamasukan. O, teka, saan ka kabila? Hindi mo ba alam usapan ng mga negosyante ko? Hindi ka makakaintindi dito. Naikukwento ko lang, pero existing kapatid. May gano'n. May gano'n kapatid. Hindi ko na sila babanggitin kung anong organisasyon sila, pero malaki sila. At hanggang ngayon, hindi sila nag-operate. Sarado pa. Mapait sila sa camera. Pero off-cam tayo. Iba na sila. Kung wala kang ganito, wala ka rin sa kanila. No? So, ganun ang usapan. Well, panahon naman ng ating Panginoon sa Kristo, ginamit niya mga wala talaga. Tinawag niya yung mga hindi able at enable niya para sa kanya kaluwalan. Tama po? Kaya naman sila, hindi naman siya tumawag ng mayaman. Dahil sabi niya nga, it is hard for a rich man to enter into the needle's eye than a camel. Yung camel makapasok pa sa needle's eye. Pero yung mayaman, hindi. Sapagkat kagaya ng young rich ruler na sabi niya sa Panginoon sa Kristo, Lord, I want to follow you. Ginagawa mo ba? Nagpa-fasting ka ba? Nagtatize ka ba? Kung may respeto ako sa magulong, yes, ginagawa ko lahat yung Panginoon. Okay, therefore, if you want to follow me, lahat ng yaman mo, ipamigay mo sa may. Afterwards, kapatid, nalumo yung young rich ruler, sabi ng young rich ruler. Ay, ganun. Next time na lang. It is hard for a rich man to enter into the needle's eye rather than the camel's. Diba? Mas mahirap. So, kakarnalan po pag may kampi-kampihan. Kakarnalan po pag may away-awayan dyan. Kakarnalan kapag may ingitan. Sa halip mga kapatid, ianap natin ang bawat isa. Ibig natin ang bawat isa. Tulungan natin ang bawat isa. Lalayan natin. Huwag mo nang sipain pa. At na nga, sinulipakan natin. So, bumagsak na nga, inapakan mo pa, inupuan mo pa. Kaya mong Diyos ang magdisiplina. Okay? Eh, Pastor, paano to? May mga church member tayo dito na makailang ulit nang umalis. Tapos babalik ulit, tapos aalis ulit, tapos nagugulo, nagpukas ng problema. Anong sabi niya? Kaya dapat ba namin, dapat pa ba natin silang tanggapin? Kung gusto nilang dumalo, ang simbahan ay isang public place. They can attend.
Pero hindi na kagaya na kung paano sila gumanap noon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, you need to mark them that cause divisions among you. Markado na yan. You need to learn. Pwede natin kausapin yan, yung fellowship pa rin yan. Pero, kumusta ka na? Pero yung makiisa uli siya, kagaya ng gawain mo. Kailangan makita, nakatapata sapagkat maaaring mag-cause na naman ng problema. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos, we need to mark them. No? Okay? So, and lastly, kapatid, the spiritual mind Christian. The spiritual mind Christian. In 1 Corinthians chapter 2, verse 15. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. So this is the Christian who is filled with the Holy Spirit and has a mind full of scriptures. He is mature, has understanding of spiritual things, has the ability to teach other Bible truths, and is fruitful. He has the mind of Christ. Meron na siyang kaisipan ng Panginoon. Napapakinabangan, mga kapatid. Kaya sabi din ng Apostle Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5, Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ. Ano po ba meron dyan? Sa kaisipan ng ating Panginoon Kristo. The mind full of Scripture. He is mature. May understanding sa mga spiritual na bagay. Mayroong abilidad na makapagturo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. At mayroong pagiging mabunga. Mabunga yan. Hindi mabunganga. Kasi iba magbunganga lang eh. Diba? Magbunganga ay mabunga tayo. Marami nga tayong alam ng mga prinsipyo. Marami nga tayong mga alam na sabi natin Bible verse. Pero kung hindi naman natin ito isinasabuhay, hindi ka nagiging mabunga. Nagiging mabunganga ka lang. Sabi dito ay maging mabunga. Ano? Kung mabunganga lang tayo, puro tayo bunganga, wala tayong magiging bunga. May alam ka, yung alam mo, ibahagi mo. Alam mo pala, hindi ibahagi mo, huwag mo nang iyabang. Ay yung alam mo, pag iniyabang mo, hindi yung pagiging mabunga, pagiging mabunga. Ganito yan kasi. Yan lang, hindi mo pa alam. Tama? So, hindi pagiging mabunga yun. Pagiging mabunga. Tama? Ikaw na pala may alam, hindi dapat ikaw na yung gumawa. Ito prinsipyo ng mekaniko yun. Kasi may mga mekaniko po na talagang marunong naman and very humble naman. Ay, may mekaniko tayo dito. Sa motor, mayroon sa motor. Yan nagpapagawa. Kaya pagpunta niya sa pagawaan, ang nangyaring sitwasyon ay ganito. Mekaniko ko, anong gagawin? Diniktahan niya yung mekaniko, ito gagawin mo, ito. Tumingin yung mekaniko. Sabi niya, yan yung gagawin, sabi niya. Alam mo naman pala eh. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Sabi ng mekaniko. Hindi kaya nga sinasabi ko sa iyo yung gagawin mo. Hindi, alam mo naman pala, mas alam mo sa akin, yung gagawin mo, edi dapat ikaw na yung gumawa. Kasi yung ginagawa kong tama, minamali mo eh. Yung ginagawa yung mekaniko, inaayos yun. Sabi niya sa mekaniko, mali, huwag dyan, dito yung dapat. Sabi ng mekaniko, ikaw na ang gumawa. Pumunta ka sa akin dito, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa akin na akong gagawa niya. Pagtiwalaan mo ako. Mas marunong ka pa pala sa akin, hindi dapat ikaw na gumawa. Ibinigay yung tools. Nangyari yan sa basketball court din. Sa amin. Experience namin, isang official referee. Habang official referee siya, pinaglalaro kami, maganda yung tawag niya, tama naman, good calls lahat fair. Hindi kami nagre-reklamo. Kasi Kristiyano tayo, kalaban namin unbeliever. Lagi nagre-reklamo sa bench nila. No, ref, ano ba yun? Bad call.
Ano ba yan? Ayusin mo naman, ref. Kumadaan ng ganun yung referee sa bench nila. Ref, ayos naman ang tawag, ayos naman. Sabi niya. Napik ko na yung referee siguro. Kaya may lumapit siya doon sa bench, no? Nagre-reklamong team. Tinanggal niya yung kanyang pito, tinanggal yung pagiging referee niya. Sabi niya, kayo na po ang mag-referee. Mas marunong pa pala kayo sa akin, kayo na mag-referee. Kunin niyo na po. Sabi niya, kunin niyo na. At manonood na lang ako, kayo na mag-referee. Alam niyo pala yung tamang gawin. Tapos, may mediator kami doon, yung organizer ng laro. Sige na rep, okay na yan, okay na. Pinagsabihan niya mga kabataan ko. Kasi ibig sa maging mabunga tayo, nagiging mabunganga tayo. Tama? Ang isang spiritually minded na mananampalataya, yan ay puno ng scripture ang kanyang salita. Sa bawat ginagawa niya, ang basihan niya ay ang salita ng Diyos. Tama? Salita ng Diyos ang basihan niya. Yan ba ay sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi kung hindi naman yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi natin yan dapat gawin. Diba? Isa pa, ang isang spiritually minded na mananampalataya, meron din niya tinatawag na maturity. Maturity. Matured yan. Hindi yan committed. Committed yan sa Panginoon pero hindi yan makitid. Committed sa Panginoon pero hindi makitid ang pag-iisip. At merong understanding of spiritual things. Naiintindihan niya yung kahalagahan ng spiritual na bagay. Itong ating ginagawa kapatid ay spiritual na gawain. At naiintindihan mo na ang ginagawa natin tuwing linggo, tuwing Sabado, tuwing Miyerkules ay spiritual na gawain at spiritual na bagay. Naiintindihan mo yan na yan ay mahalaga dahil ikaw ay mature, bibigyan mo ng tamang panahon yan. Ay, hindi ako dapat mahuli kasi ito'y gawain ng Panginoon. Ito'y spiritual na bagay, kasi ang dapat kong pinaprioritize. Trabaho nga natin, nagmamadali tayo. Pero kami ni Pops, hindi talaga kami nagpapalit sa trabaho. Ever since. Kasi natatakot kami. Pag na-late ka na, wala na. Wala nang wage bill. Pero sana ganun din ang attitude natin sa gawain ng Panginoon. Meron tayong pangunawa sa spiritual na bagay. Hindi natin iniisip, kapatid, na tayo yung uunawain ng Panginoon. Kapatid, hindi ganun. Hindi pwede sabihin natin sa Panginoon, Lord, understand me, may ganito ako kaya ganito ganyan. Hindi. Kung ganun, kapatid, ang nangyari, ibig sabihin parang tayo nakahanap sa Panginoon at hindi tayo nakahanap. Tama po? Meron siyang ability din to teach others about the Bible truth. Yan po tinatawag na up to teach. Pwede kang magturo, makapagtuturo ka. Paano naman tayo magiging eligible sa pagtuturo? Alam niyo po ba kung paano? Pastor, kailangan mag-enroll ka sa Bible school, makagraduate ka doon. Paano? Hindi naman ako graduate doon. Pero bago pa ako mag-enroll sa seminary, ay nakapagtuturo na ako. Sa una, kapatid, ang tuturuan mo, didisiplina mo sarili mo. Kung sarili natin, hindi natin madisiplina ang turuan, paano tayo makapagtuturo sa iba? Tama po? Pero, ang isang spiritually minded na mananampalataya, meron niyang desire na someday, siya ay makapagturo, mapakinabangan ng Panginoon na maging tagapagturo. Tama po? At meron niyang bunga. So, if you take the thoughts Jesus did, you will live the way Jesus did. Kung iniisip mo kung paano mag-isip ang Panginoon, ikaw ay mamumuhay sa kung paano namuhay ang ating Panginoon. And to do what we must think, Scripture, meditate upon them,
Because of that, our minds will be going forward, will not be in neutral, and will not be, or will not have a chance to go backward or backslide. Yung neutral, mga kapatid, karnal yan. Bakit yan karnal? Eh, kalahati mainit, kalahati malamig, hindi maligamgam. Ang tawag dyan sa Revelation chapter 3, lukewarm. Lukewarm. At hindi mahusay ang lukewarm. Sabi ng Panginoon, I will spew thee out. At hindi ka rin magiging papuntang backward or backsliding. So the spiritually minded man needs to make sure he does not get satisfied. Hindi siya nasa-satisfy. Saan? Sa mga makansinibutang bagay. No, satisfy na ba tayo mga kapatid? Na ganito na lang. Satisfy na lang ba tayo mga kapatid? Nung nagtagal tayo sa live stream. Actually, hindi ako satisfy sa live stream. Kahit nung lockdown, hindi ako satisfy dun eh. Kaya sinikap natin na hindi habang buhay, hindi habang nag-lockdown na ito, that may COVID, live stream tayo, sikapin natin, makapunta ako sa simbahan. At nung tiniyak natin ang kaligtasan natin pagdating dito, sa kay Bidujok, atin tayo, titiyakin natin ang kaligtasan. Ligtas ka na sa langit, ligtas ka pa sa bayos, di ba? Hindi tayo nasa-satisfy. Saan? Sa mga makamundong bagay. Okay lang na ganito, at least nakakapaglingkod. Hindi pwedeng ganoon. Gawin natin ang lahat. Silipin natin Hebrews chapter 5. Natin Hebrews chapter 5 verse 12. Let's make sure, kapatid, si spiritually minded na mananampalataya, he does not get satisfied. Hebrews chapter 5 verse 12. Sabi po diyan, For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Alam mo kung ano yung tama at mali sa tama? Nadi-discern mo kung ito bang ginagawa ko ay tama pa ba? Ito bang kaugalian ko sa gawain ng Panginoon, tama ba? So, ang isang spiritually minded na mananampalataya, madi-discern niya yan kung mayroon siyang ginagawang mali o tama. Kaya ang isang spiritually minded na mananampalataya, para sa akin terminology mga kapatid, hindi bantayin. Hindi bantayin. Bakit hindi bantayin? Kasi tiwala tayo na yan ay nadi-discern niya. Yung kanyang ginagawa, kung tama ba o mali. At kapag alam niya ng mali yan, alam niya na yung gagawin niya. At yung mga ganyang klaseng mananampalataya na spiritually minded, sila po yung madalas na ginagamit ng Panginoon. Nagiging pakinabang sa Panginoon. Another verse in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Sabi po diyan, For while one saith, I am of Paul, and another 3. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife and divisions, are ye not carnal, and walk as men? At ang isang spiritually minded na mananampalataya, hindi yan naiinggit, hindi yan nakikipag-away, hindi yan nagkukos ng kampi-kampihan, sa halip, binubuhod ng kampi-kampihan. Yung nagsisimula ng kampi-kampihan, karnal yan. Kaya kapatid, kung hindi ka karnal, nasa estado ka ng pagiging spiritually minded, namamataan mo na, ano pagkakampi-kampihan yan, sawatayin mo na. Kapatid, sa halip na kampi-kampi tayo laban yan,
Hindi nyo kaya yan, malaki yan. Kahit magsama-sama tayo, malaki yan, hindi nyo kaya yan. Buwagin tong kampi-kampihan. Ano? Walang kampi-kampihan. Walang paborito-paborito. Sabi nila, favorite. Favorite ko to kasi etong kapatid na to, lagi ako pinagtitimpla ng kape. Hindi nawawala yung kape. Kaya yan, hindi na nakabangon ng isang araw. Nakakape. Kape pa, kape. Dahil sobrang pagmamahal sa akin. Hindi tuloy ako nakapagpaawit ng prayer meeting dahil sobrang kape. Yun ang kanya expression ng pagmamahal, kape. Kaya itong kapatid namin na ito, paborito ko talaga ito eh. Di bali nang mawala ang iba, wag lang siya. Kasi talaga naman, paborito ko ito. Karnal ka. Basta pwede bang ganito lang ang kasama ko kasi hindi kami masyadong nagkiklik nito ni ano eh. Baka hindi kami maging mamunga. Karnal ka. Kung karnal ka agad ng store, eh kasi bakit? Bakit meron tayong mga iniiwasang tao? Wala tayong dapat iniiwasang tao. Pastor, hindi mo na ako sasama sa fellowship dyan kasi bakit? Kasi tayo, hindi mo na. Hindi ko sasabihin. Karnal ka kasi alam ko may iniiwasan kang tao. Pag natunugan ko, may iniiwasan kang tao, kaya hindi ka sasama, kakarnalan. Mahirap kaya pagkarnal, hindi din ng mundo. Daming iniiwasan. Punta ako sa fellowship sa Kaita, hindi ka makakasama kasi may hindi ka gusto doon. Hindi ka naman inaano. Parang straight to the point na pasara. At talaga. Nagsalita ng Diyos yan. Ano? Pastor, paano ikaw? Pupunta ka ng Ebesia, pupunta ako. Ba't wala naman ako iniiwas ang tao? Baka sila umiiwas sa akin. Wala naman ako iniiwas ng tao. Diba? Sigurado ka, Pastor? Yes, I'm sure. Wala akong kaaway, wala akong kagalit. Pero may kaaway sa akin. Diba? Kasi yan ay gawain ng karnal. Ikaw spiritual, hindi mo gawain yan. Amen? Another verse, Galatians chapter 5. Kakaunti tayo eh. Huwag na tayo maging karnal. Oo. Magmahalan tayo. Pero syempre, hindi ibig sabihin nagmamahalan tayo, tinotolerate natin yung pagkakamali ng isa. Ang tunay na nagmamahal, naninita. Oo. Ayaw mong magpasita, nanita sa'yo, spiritual, sinita mo pala karnal, magagalit yan. Ituturing na mali pa yung ginawa mo. Hindi po expression ng pagmamahal ang tolerating. Oo, hindi. Hindi, lalo mo pang ibinabaon yan. Sinisira mo lalo yan. Ang bata, pag tinrain mo lagi ng susunod gusto, lalaki yan na susunod gusto. Train up a child in the way he should go, and when he so they will not depart from it. If tinrain mo yan na susunod gusto niyan, hindi yan mawawala dyan. Masusunod at masusunod ang gusto niyan. Pero kung masunod yung gusto mo, dahil yun ang tama. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. See? Yan po yung dapat na bunga na meron tayo. Amen? Ano? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, and meekness, temperance. Against such there is no law. So let us not become satisfied as a spiritually minded Christian. Huwag kang masatisfied na yan lang ang nagagawa mo sa Panginoon. Hindi, kailangan strive pa tayo for hard. Basta katuturo mo lang, maging contento tayo eh. Maging contento ka for the things you have. Pero for the things that you have done for God, huwag ka makontento. Na masatisfy tayo na ganito na lang, okay na to siguro. Hindi, mag-strive pa tayo. Kaya nga pinag-pray pa rin natin ang property natin eh. Pinag-pray pa rin natin, di ba? Kunting-kunti yun ang masasagot eh, kabila natin eh. Palilipatin na ng Diyos eh. Di ba?
Kasi we strive for more para ang kaluwalhatian ng Panginoon maisiwalat na natin. Sa tingin nyo, kung naging kontento na lang tayo, nakaluwa na lang tayo dito, di sa tuwing umuulan, hindi lang yung ilaw ang masira. Sa ngayon, mga kapatid, ito lang yung bumubuhos. Pero hindi ako masyado natingin, alam nyo kung bakit? Kasi noong araw, yung ulan, paganon sa atin eh. Pero nag-alala lang ako dito. Sabi ko, yung nagpe-preach na ako, biglang ang lakas ng ulan, tama? Wednesday. Natuwa ako kasi ang response ninyo, wow, ang linaw ng ulan. Ulan na lang ang naririnig. At least may malinaw kayo naririnig. Bumuhos niya, bigla. Dapat lalagyan na kagad ni Brother Mark ng sandok. Sandok. Sabi ko, wag muna. Namiss ko yung talsik ng ulan habang nag-preach ako. Pero kung naging satisfy tayo, gano'n na lang tayo lagi sa Panginoon, maabot tayo sa ganito. We need to strive hard for the Master's use. Huwag ka rin makontento, nakaupo ka lang dyan. Pastor, paano naman kasi hindi mo naman ako ini-assign eh. Kailangan po ba kitang i-assign? Alam ba, lumahapit isa, ikaw sabi mo, kasi pwede ba tayo ako makapagpapagawa? O siya, pwede, pag-uusap natin, malalaman ko na kung pwede ka na talaga. Mag-uusap tayo. Ba, may initiative ka. Halimbawa, lumapit sa akin si Carl. Kuya, pwede ba ako magturo? Aba, ganda tanong yan. Gusto ko yung tanong mo. O sige, sagutin mo muna yung tanong ko. Diba? Ikaw ba'y nag-aaral, nagbasa, ganito? Oo, kaya hanggang talaga ako. Ito, sige, tanungin mo ako. Bubuksan ko. Diba? O sige, yung bubuksan mo, gawin mo. O sige, gusto ko yan. And young himself. Ginawa na talaga. Biro lang po. So, tayo masatisfy na. Basta nabasa ko naman ang Bible, back to back, cover to cover. Basahin mo all over again, all over again. May isang missionary na namatay. Sabi niya, nabasa niya lang daw, nag-serve siya sa Panginoon sa ministry for 50 years. From the time na siya pinaligtas, kung na nagsimula 5 times niya lang daw binasa ang Bible. 5 times. Sabi, 5 times a year for 50 years. 5 times a year for 50 years, di ilang beses niya nabasa yung Biblia hanggang sa na siya naman. Diba? Para maabot natin tayo ng full knowledge na lang of the Word. So, tandaan niyo mga kapatid, lahat ng battle natin outwardly nagsisimula sa battle of minds. So, we need to set it properly, yung mind setting natin, para yung lifestyle natin maging mausap. Tandaan nyo, magsisimula sa thought, produce action, action, produce habits, habits, produce lifestyle. Kung ano yung kinakasanayan mo pamumuhay ngayon, yan ang nagdrama mo sa isip. Kung nakaprograma sa isip natin, puro mga makamundong bagay, expect mo kapatid, lifestyle mo makamundo. Makamundo yan. Kailangan kapatid, i-programa natin full of scripture. Let this mind be in you, the mind of Christ. Kung mayroon tayo, naisip natin kung ano ang mind ng Panginoon, ang lifestyle natin magiging katulad ng sa Panginoon. Amen? Amen. So, yan po, nagtatapos yung ating pag-aaral about the battle of our minds. Amen? Kung kagad sabihin mo, di, pastor, si Satanas, tinukso ako. Ahawa ka konti doon. Minsan, wala nang kinalaman sa'yo yun. Sarili mo na ang problema. Lagi sinisisi sa Satanas, sabi si Satanas. Let me tell you this kapatid, wala pa tayo dun sa level ni Apostle Pablo para si Satanas mismo mag-buffet sa'yo. Sa level ng spirituality. Sometimes, sa estado ng marami pa rin sa atin ngayon, sarili pa ang problema. Kaya mananampalataya, nasisimula siya pa lang, hindi ibig sabihin, mayroon kang battle kagad, gablo kagad. I-assess mo maigit, baka sarili ang problema. Hindi tayo pagkatulad ni Apostle Pablo na, sabi ni Apostle Pablo, Satan
buffet me. Yung thorn in the flesh na i-consider this as the messenger of Satan. Tama? Kaya itinuturo pa rin sa atin ang salita ng Diyos. Ang pagkakaroon o pagiging spiritually minded na Pilipino. Amen? Yung manalangin namin, Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan nito about the battle of our minds. Maraming po, Panginoon, na bawat isa sa amin, bawat battle na meron kami o Diyos, bigyan mo po kami ng victory. Oh God, help us, Panginoon, na ma-transform, ma-renew ang aming thoughts, at mabago rin po ang actions and habits and lifestyle namin. Nawa, Panginoon, lahat kami tulungan mo to achieve, to have a spiritually or a spiritual mind na kung saan ito po'y talaga na kagamit-gamit sa inyo at tunay na may pakinabang. Diyos, kayo po patuloy na maggabay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatuloy sa aming preaching service. Ikaw po mga sa amin. Sa ating dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po.